Ang pag-ibig ang tanging nagbibigay ng kaganapan sa ating buhay. Anumang hirap at sakit ang pagdaanan natin, ito ay nagiging makahulugan kapag hinarap natin ng may pagmamahal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay fulfilled. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, naparito si Jesus hindi upang ipawalang bisa ang batas at mga propeta. Naparito raw siya para tupdin, para dalhin sa kaganapan ang mga sinasabi sa batas at ng mga propeta. Ang tinutukoy dito ng Panginoong batas at ang mga propeta ay ang lumang tipan, yung mga aklat na tumutukoy sa batas o yung Torah at yung mga aklat ng mga propeta na kung saan ay nagdadala sa tagapagligtas. At yan ay walang iba kundi si Jesus. Si Jesus ang kaganapan ng lahat ng sinasabi ng batas sa lumang tipan. At si Jesus din ang kaganapan ng lahat ng mga sinasabi ng mga propeta sa lumang tipan. Kaya nga, paano dinala ni Jesus sa kaganapan ang lumang tipan? Sa pamamagitan ng pagbubuo ng bagong tipanan, the New Covenant. Ito yung bagong tipan, the New Testament. At yung bagong tipan, sinabi ni Jesus during the Last Supper, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Kaya nga, doon tayo dinala ni Jesus sa New Covenant. At itong bagong kasunduang ito, kung noon yung unang kasunduan, nagbigay ang Diyos ng batas sa pamamagitan ni Moises, yung Decalogue o yung Ten Commandments, ang bagong tipan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo ay niratify, no? Na-ratify dahil sa kanyang sakripisyo, sa kanyang kamatayan, at kasama ng bagong tipanang ito ang bagong utos, the New Commandments. At yan ay ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. So, love is the fulfillment of the law. Love is the fulfillment of the prophets. Kaya nga kapag inalis natin ang pagmamahal, hindi ito magdadala sa kaganapan. Bagamat totoo ang sinasabi sa lumang tipan tungkol kay Jesus, subalit kapag walang pag-ibig, nagiging walang kabuluhan.
Sabi ni St. Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, no? Ako may makapagsalita ng wika ng anghel. Kung wala naman akong pag-ibig, para akong isang batingaw na umaalingaw-ngaw. Makapagpahayag man daw siya ng salita ng Diyos at makagawa ng mga himala. Kahit maialay niya raw yung kanyang buong buhay sa paglilingkod, pero kung wala daw pag-ibig, walang kabuluhan. Mga kapatid, ito rin sana yung maging pagtingin natin sa buhay. Kung walang pag-ibig, walang saysay. Ano man yung marating mo, ano man yung matapos mo, ano man yung magawa mo, ano man yung mapatunayan mo. Pero kung lahat ng ito, walang pag-ibig, walang kahulugan, walang saysay. Kaya nga mga kapatid, love gives meaning. Love gives fulfillment. Without love, lahat walang saysay, walang kahulugan. Kaya nga anuman yung pagdaanan natin, hirap, kagutuman, kapighatian, pag-uusig, lahat ng ito, malagay man tayo sa alanganin, malagay man tayo sa kawalan, malagay man tayo sa kapighatian, usigin man tayo, pero kung tayo may pagmamahal, lahat ng ito magiging makahulugan. Iba't iba tayo ng sitwasyon sa buhay. Meron sa inyo, mahirap ang buhay, naghihikahos. Meron sa inyo talagang nagtatrabaho ng puspusan pero hindi pa rin sapat sa pang-araw-araw na pangangailangan. Meron naman, sobra-sobra. Maraming nasasayang. Tingnan nyo na lang yung inyong hapagkainan. Gaano karaming pagkain ang natatapon at nasasayang, samantalang ang iba ay halos walang makain. Yung iba namumulot ng pagkain, yung iba basura na lang, kakainin pa. Iba't iba tayo ng kalagayan. Mga kapatid, kung tayo lang, lahat ay magmamahal, walang magugutom, walang magkukulang, walang mahihirapan, kasi tayo magtutulungan. Kasi bubuhatin natin ang isa't isa. Sasamahan natin ang isa't isa. Dadamayin natin ang bawat isa. Pero ang problema sa atin, hindi tayo lahat handang magmahal. Ikaw, sa lahat ba ng pagkakataon, handa kang magmahal? Ako ba, tinatanong ko rin ang sarili ko. Sa lahat ba ng pagkakataon, handa rin akong magmahal? Sa palagay ko, hindi eh. Kasi grasya ng Diyos, yung maging handa ka palaging magmahal araw-araw. Kaya nga naparito si Jesus para bigyan tayo ng biyaya. Para dalhin tayo sa kaganapan. Kaganapan sa pamamagitan ng pagmamahal. Kasi napakahalaga na tayo everyday maging disposed magmahal. Kasi hindi ganun kadali. Hindi madaling umunawa. Hindi madaling magpatawad. Hindi madaling yakapin ang kaaway. Hindi madaling patawarin ang nakasakit sa'yo o nakasira sa'yo. Pero this is the only way. Love is the only way. Love is the surest and the only way to find fulfillment sa buhay natin. No more and no less. Kaya nga mga kapatid, kung nahirapan ka magmahal, hilingin mo kay Jesus. Hingin mo sa Kanya yung lakas at biyaya na makapagmahal. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit nakakainis na, pagmamahal pa rin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming magmahal araw-araw. Kahit mahirap, kahit masakit, basta't nagmamahal, okay lang. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.